For breakfast, makagatan ko na. Nag-toast lang ako, tapos may vegan butter. Tapos kape. Good morning sa inyo! So, kahapon nga galing kaming Malolos. Diyos ko, nakakapagod. Mga almost 2 hours ang biyahe. Noong umaga medyo mas mabilis, mga 1.5 lang. Pero nung hapon, medyo traffic. Umabot siguro ng mga 1 hour 50, ganyan. So, pagod na ako. Hindi na ako masyado nakapag-vlog pag-uwi. Yun. So, wait lang. So, yun. Update ko naman na kayo sa kalagayan ni Chloe kahapon. So far, okay naman na siya ngayon. Nakakahinga naman siya. Pero ang dami-dami niyang gamot as in. Siguro in the next 30 days, kailangan daw mag-work yung mga gamot na yun. Pag hindi, dadagdagan pa uli. Nung mga bata pa sila, kwento ko lang mabilis. Tuwan-tuwa ako na marami sila. Kasi, actually, ang storya niyan, may original Paris. Itong Paris ngayon, Paris II na yan. Yung original Paris na yun, nabuntis siya ni Sam. Tapos, nung nanganganak na siya, hindi lumabas yung mga babies. So, na-dead siya. So, parang after nun, bumili uli ako. Oo, dati bumibili ako ng dogs kasi bata pa naman ako ngayon. Pero ngayon hindi na kami bumibili ng dogs. More on rescue na kami. So, bumili ako ng panibagong mini pincher, which is, ayan ang si Paris II. Taga Montalban yan, si Paris, sinundo ko pa. Taga Cainta naman kami. Pero naalala ko yun, galing pa ako ng school, ginabi na ako. As in, madilim na, tapos wala akong alam sa Montalban ha. Although pareha silang Rizal, medyo malayo din yun sa amin sa Cainta. Tapos nung pagdating doon, akala ko makakapamili pa ako ng aso. Kasi usually pag mamimili ka ng gusto mo, di ba? Pero ang nangyari, dala na siya nung seller. So wala na akong chance mamili. Okay na rin kasi. Mini pincher din naman. Although iba-iba yung itsura niya. Si Paris na yan, medyo mahaba yung nguso Kaya siguro inuna niyang i-out yan kasi hindi mabenta. Pero thankful na rin ako dahil yan ang napunta sa akin dahil mahaba ang buhay o magto 13 years old na yan ngayon. This year. To cut the long story short, nung nanganak na si Paris, ayokong ipamigay, ayoko ibenta. Kasi parang feeling ko ang saya-saya pag marami sila. Dahil sobrang ako nalungkot nung namatayan ako first time ng aso, which is yung Paris the first. Pero ngayon, tumatanda na sila, nare-realize ko, hindi na ganun kasaya yung maraming aso kasi ang gastos as in. Imagine kahapon, naka 5,400 kami. Actually, mura pa yun. Kasi alam ko sa Metro Manila, may pinupuntahan kami dati sa Marikina, isang malaking vet hospital. Way back 2015 to 2018. Diyos ko, napakamahal ang mga lab doon. Tapos that time, 550 na ang consultation doon. Noong 2015 to 2018 na 550 ang consultation. Ngayon yung consultation sa Malolos, 300 lang. 2023 na. So, mura pa rin doon. Sa Petlandia nga pala yun. So, kung malapit kayo sa Malolos, siguro alam nyo naman yun na magandang vet clinic yun. Anyway, mag-breakfast lang ako, then mag-i-edit ako ng mga videos ni Mama. Ngayon lang ako talaga magkakaroon ng time. Kasi sunod-sunod talaga yung punta namin sa vet as in. Tapos may work din ako. Breakfast tayo.
So dahil sa sobrang init, nagre-crave kami ng halo-halo. Ano na, 6 PM na, lalabas kami. Sakto, medyo malamig na. Pero ang alinsangan pa rin. Grabe, lalo na sa loob ng bahay. Pwede, sige, wag na. May andito yung aso nila kuya. So ayan, may nabilhan pa naman kami ng halo-halo. Ang galing naka-seal, oh. Para pwedeng i-take out. Dito kami sa bayan. Ay, ilaw. Ay, naku. Ang saya dito sa bayan pagkagabi kasi ang lawak na ng parking, oh. Sa umaga wala ka mapag-parkingan dito. Bumili si Mahal ng kwek-kwek, naghahanap. Good morning! So today ako lang mag-isa kasi kahapon lumuwas si Mahal dahil may work ulit siya dun sa dating gagawing airport dito sa Bulacan. Ayan. So napakain ko na yung mga babies. Nuubos si Angelo dahil yan sa ano niya, heart disease. Pero may maintenance medicine naman siya. Anyway, ang gulo-gulo ng bahay, as you can see, yung bedsheet parang ang gulo-gulo na, oh. So maglilinis tayo at magsasampay din ako kasi naglaba ako kagabi pero hindi ko na naisampay. Inantok na ako. Tapos tutuloy din natin yung paglalaba. So yan, nasampay ko na yung ibang mga nilaban. Ngayon kunin natin yung mga bedsheet. Yung mga bedsheet dun sa kwarto ni Mama, hindi ko pa nalabahan mula nung huli pumunta siya. Ngayon ko pa nga lang kukunin. Ito ginamit ko nung may sakit si Chloe, sa sala ko natulog. Itong botso na to. So yan na, nakuha ko na. Laban na natin. Ang init na agad. Wala pang alas 9 eh. Nainitan na ako. So ayan, nakasalang na yung ating mga bedsheet. Tingnan yung aming washing machine, high-tech, diba? Kailan mahal pa yan eh, nung nasa Taguig sila, hindi pa kami magkakilala. Namana lang namin. Pero gumagana pa siya, kaya hindi pa namin siya pinapalitan. Pero paglipat namin sa Rizal, Laguna, syempre, papalitan na namin yan. Papamigay na lang namin yan kung sino may gusto dito. Anyway, dito naman tayo sa kwarto, maglilinis. Melt my heart 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼 Don't know what to say. Sarap na sarap kasi malinis, Chloe. Mga number 1 magdumi pero sarap na sarap pag malinis. So natapos na ako maglinis, bagong ligo na ako, tapos may moisturizer kaya makintab yung aking mukha. So finally makakapahinga. Alam niyo ba, 3 hours ako naglinis, nag-start ako 8, natapos 11, eh hindi naman yung general cleaning. Ang hirap din talaga ng malaki yung bahay. Sorry, may tumutulo pa pala yung gripo sa banyo. Ayun nga, ang hirap din talaga ng malaking bahay. Kaya sa Rizal, Laguna, tiny house lang ipapagawa namin. Actually, medyo malaki na nga rin eh. 72 square meters. 36 sa baba, 36 sa taas. Anyway, pahinga lang ako, maya mag-lunch na. For lunch, may natira pa akong munggo dati. Matagal na tong niluto. Pero fini-freezer ko yung natitira. Yan, nakalagay sa microwavable. Okay pa naman, masarap pa. Tapos, veggie hotdog, tsaka veggie longganisa. Kain tayo. Excited ako kumain kasi pagod ako dahil ang tagal ko naglinis, diba? So habang kumakain, chill with Netflix. Let's eat! Hoppa.
Ewan ko sa dalawang to kung ano mga pinagagawa. Habang nagtatrabaho ako sarap na sarap siguro dun sa bagong bedsheet. Anyway, gabi na nakakain na lahat yan. Tapos kailangan ko magtrabaho. Grabe, sobrang init. Nagdidilig ako habang wino-walking ko yung mga babies. Ayun. Tapos umorder ako ng halo-halo para merienda. Pero ang dating nun mga after 1 hour pa. So, merienda, dinner, halo-halo. Tapos nagsusunog doon banda yung palayan sinusunog kasi ganun yun pag aanahin na uli. Kaya medyo hirap huminga kasi mausok. Mamaya pakita ko sa inyo. Ayan, nagsusunog ng palayan kaya ang usok-usok. Yung dito sa amin din sa tapat. Pero yung dito sa amin kaninang umaga pa. Imagine maghapon. Hindi ako makahinga eh. Baby girl, balak mo lumabas ha. Baby girl. Ito yung nanay mo. Ayan o. Ay, hirap huminga. Ay, grabe ang init. Medyo kumulimlim pero ang init-init. Kanina, Diyos ko. Hindi nga ako lumalabas ng kwarto eh. Kasi naka-aircon sa kwarto. Ngayon lang nung mag-walking na. Medyo sumasakit nga yung tiyan ko sa init. Di ko alam. Ang hirap huminga kasi mahangin. Napupunta yung usok dito kasi yung hangin papunta dito. Ano, akala nyo fog. Ay naku, yan pa yung isang mahirap dito. Although twice a year lang naman nila ginagawa yan, pero pag ginawa nila, grabe. Imagine nyo lahat ng palayan dito susunugin bago taniman. So, dahil 2 beses sa isang taon magtanim, 2 beses na ganyan. Huh? Breakfast, takoyaki, pero walang squid yan. Cheese and cabbage sa loob. Tapos ininit ko lang sa microwave. Nilagyan ko ulit ng sliced cheese, coffee. Tapos ito yung halo-halo, hindi ko na napakita kahapon. Umorder kasi ako, kung saan ko binili yung takoyaki, ito din yun. Pero nilagay ko sa freezer. 3 to, nakain ko ni 2 kahapon. Ngayon, lalagay ko lang naman siya sa ref para lumambot naman, para mamayang hapon, saktong-sakto, makakain ko na siya. Ganun lang yung ginagawa namin. Ang maganda dun sa halo-halo yun, nakaseal, di ba? Yung iba kasi may takip lang na gano'n, tapos nilalagyan lang ng tape. Sa kanila nakaseal na parang milk tea. So, pag dineliver, hindi natatapon-tapon. Kaya gusto ko bumibili doon sa Teyas. Dito lang yan sa San Miguel. At sila lang din yung may takoyaki dito na may cheese tsaka cabbage lang. Yung iba talaga may squid. Anyway, kain na tayo. Today is a Sunday, mag-isa pa rin ako, wala pa rin si Mahal. Sa ano pa siya darating? I think Wednesday. Tapos hindi natuloy sila mama kasi inatake daw siya ng rayuma. Nagpapagaling siya. So today, kahit Sunday, may work pa ako ngayong umaga. Pero sandali lang, siguro mga 2 hours lang. Tapos weekend na. So kain muna ako. So, hapon na naman, kakain na naman yung mga babies, pero maghahati muna ako ng gamot ni Chloe, tsaka ni Angelo. Alam nyo ba, yung isang tablet nito, 85 pesos. So, sa isang araw, nakakaisa silang 2, kasi 1/4 sa umaga, 1/4 sa hapon, so 2 sila, isa. So, 85 pesos isang araw. Ito pa lang yun. Meron pa silang mga furosemide, itong ganito. Ito mura lang, 5 piso lang isa nito. Pero meron din silang healthy heart. Ito, katumbas nito ang isang tablet, 20 pesos. So, nakaka 1.5 sila kasi pati si Paris kailangan mag-take nito. Basta, sa gamot pa lang, libo-libo na sila. Tapos, yung Royal Canin pa nila ito. Yan. Yung mga ganyan. Renal kay Rain, tsaka kay Bruce dati. Pero, wala na si Bruce. Cardiac dun sa mga may sakit sa puso.
Yan, 4,000 plus ang isang ganyan. So yung dalawang yun, almost 9K na. Good for 2 months naman. Anyway, ready ko na yung gamot at food nila. Sobrang init. As in, init na init nga itong mga to eh. Nandun kami sa kwarto. Pero paglabas, ang init. Ay, grabe. Kakatapos ko lang magpakain ng mga babies. Ano na, past 6 p.m. na. Pero nag-crave ako ng takoyaki. So, umorder ako ng baked takoyaki. Pero walang squid, cheese lang yung laman. Tapos, may cheese din na topping. Tsaka halo-halo uli. Tapos barkada size yun, 28 pieces. Pero pag matagalan na yun, siguro aabot sa amin yun ng mga bukas kasi darating na si Mahal eh. So, kung kakain din siya mga 3 days, ganyan. 3 to 4. Kasi minsan bine-breakfast ko din siya. Hinihintay ko lang. Order ako mga 5:30. Yung mga 6:10 pa lang. Siguro mga before 7 nandito na yan. Sana, bago dumilim. Medyo tahimik nga lang. Hindi, parang yung hangin. Konti-konti lang ang damot. Masarap yung mahangin talaga. Dumating na ang aking dinner. Oh, sarap. Cheesy overload talaga. Buksan ko lang. 6:30 na siya dumating. Medyo tunaw na yung halo-halo. So nilagay ko muna sa freezer. Pero na-experience ko rin yung dati. Bumili akong halo-halo. Tunaw na pagdating dito. Pero nung finiser ko, nagbuo-buo lilis siya. Tapos nung kinash ko yung ice, okay naman. Parang halo-halo pa rin. So confident ako dun kahit na tunaw siya. Anyway,